Hi guys, yung mutuway pag kumantaw panood to dayon. Maminaw tagwali ni Bro Eli karon Soriano sa kaban sa mga bayi. O ano ato ba play ning video. Babae ng mambabae, you will arrive to that same conclusion. Kaya yung mga kapatid, ngayon, hindi na kayo kailangan sumubok pang mambabae ng mambabae. You will arrive to that same conclusion. Amen. Makakarating ka dun sa narating ni Solomon. Makakastumpong ka ng bagay na lalo pang mapait kaysa sa kamatayan pag itinuloy-tuloy mo yung pambababae mo. Kasi kung ikaw ay nakapambabae ng 200, chicken feed lang kay Solomon yan. Si Solomon, 1,000 Naintindihan mo ba, kapatid na lalaki? Tanaw si Solomon kay hari pagani iyahang mga bayi, mga anak og hari, mga prinsesa, di po ng bayi nga nakita na mo sa kilid dagay kanang mga bayi ni pan bugoy na kuy mga kalapating babang lipad mo na sulay pagkuan si iba na halawi nga nakabalo unsa nang word of God ba nakatuon sa word of God siya may sulay, diba sure ko mas kanino li dawaton ato si Jitlik kato may ngatong lihana. Huwag mong ipagmalaki na 10 ang babae mo, 20. Hindi ka obra kay Solomon. Bakit? Si Solomon hindi mangungutang para mambabae. Si Solomon, napakaraming babae. Babae pa nagbibigay sa kanya. Alam mo ba mga babae ni Solomon? Mga prinsesa at mga anak ng mga hari ang babae niya. Dahil awo si Jerry Crabal gani kay nakatan siya nga di ko dahil maayo ang daghang o babae na kay nagagulang kinsa pagod tayo mo punit ato magulang to magcinta to magbinta wa na mo punit ato sigurado ko talino siya di naman siya basta lalaki, magandang lalaki na matalino pa, hari pa, napakayaman pa. Kaya lahat ng kondisyon para mambabae nasa kanya. Naka-1,000 siya. Basahin natin ang hari. Ang hari, Kapitulo 11, versikulo 3. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae at pakita mo 700 nga prinsesa 700 prinsesa dayon 300 babae muna si Haring Solomon pero nabot siya sa conclusion nga nakaplag siya og mas worse pa kaysa kamatayan 700 babae na prinsesa hindi naman prostitute, hindi yung mga palakalat-kalat sa daan, hindi yung mga pangit. Na tanawa na bugoy na kuy yung mga sawag, unsa na siya, unsa pa kalalaki, ing anak pugka kuan, ing anak kang katagag bayi sa Ginoo. Nya tulo pag yun, nakaapan niya tulo niya, munay ka hambog niya ng tulo ka bayi nga. Unsam to mga klasehang bayi hato muna ikapanghamog nimo hindi yung mga basta babaeng itinapon ng kapwa ng inang kasawa nila mga babaeng prinsesa ito paano kang magkakaroon ng 700 babaeng prinsesa kung wala kang pera lipstick lang man mamumulubi ka pag 700 ang lipstick ang bibilin mo Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Oo, Badeli. Talagang pag walang pera si Solomon, hindi pwede po yun. Kasi siyempre... 700 ang asawa, prinsesa. Malaki budget doon. Prinsesa yun May taga-buhat na yun ng tao. Ang mga prinsesa nung araw, may karwahe binubuhat ng tao. Kung 6 na tao bubuhat, pagka si Sis Baby ang gagawin prinsesa, kailangan 10 tao bumuhat Naintindihan mo ba ako, Sis Luz? Opo. Kung babayaran mo yung 10 taong tagabuhat ng prinsesa mo, 700 sila.
O di mo, napakarami talagang pinagagawa ni Solomon na excess dahil napakarami niyang pera. Pero dumating siya sa isang konklusyon. Nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatwid bagay ang babae. Ang puso niya ay silo at mga Tanawa ang babae ha. Tanawa. bitag ang kanyang kamay. Kaya yung mga yayabang-yabang ngayon ng babae. Bugoy na kuy nagkuhan ka. Ang hambog ka sa iyong bayi. Wala ka kay Solomon oy. Ay iiwanan ng asawa, mambababae. Wala kayong dapat ikarangal. Kung isa lang naman ang kaya mong babaihin Kung pwede ka lang 10 babae, di lalo ka nang magyayabang. Si Solomon wala ka kay Solomon, patuka ka lang sa manok. Dahil yung pinagmamalaki mo, ikaw pogi, nakasampu ka, wala kang kakwenta-kwenta. Ika naka-20 ka, nakatulo, wala kay dapat ikahambog oy, wala ka ni sa kalingkingan ni Solomon. Kay Solomon. Pero ang konklusyon, ang ginagawa mo'y makakasumpong ka ng kapaitan sa buhay. Sa pagpapabaya mo sa asawa mo, sa pagpapabaya mo sa anak mo, makakasumpong ka sa bandang huli ng buhay mo ng bagay na napakapait na mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa sa mabuhay. Mogyod. Kaya yung mga papupogi-pogi dyan, wala kayong kaubra kayo, kasakalingkingan man ni Solomon. Pala mo, poging-pogi ka na dahil gusto ka ng 2 babae. Pagmamalaki mo ba yon? At iiwanan mo asawa mo, papabayaan mo pamilya mo. Pagdating ng araw, mapait ang masusumpungan mong bagay at maiimpyerno ka pa. Ano gusto mo ngayon? Ha? Sumunod ka na lang kay Solomon. Sabihin, yung sinabi ni Solomon, Ang giunay kong Solomon, this is the conclusion of all matter. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. this is the conclusion of the whole matter. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ano utos? Huwag kang ngalo niya. Manatili kang isa lang ang asawa dahil siya 1,000 yung kanya. Alam mo, natuklasan ni Solomon, Sis Luz? Ano po natuklasan niya? 7:28 ng Ecclesiastes. Maunay ang nakita ni Solomon. Na hinahanapan ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan. Ngunit isang babae sa Kita pa siya og lalaki nga usa sa 1,000 nga lalaki. Kita siya og tarong nga lalaki. Pero sa 1,000 babae walay tarong siyang nakitan. lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Kita mo, naghahanap siya ng matwid. Kasi kung tutuloy mo sa 29, ang hinahanap niya yung matwid Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Nasumpungan ko, ginawa ng Diyos ang taong matwid. Kaya hinahanap niya, 1,000 lalaki, nakakita siya ng isang matwid. Pero 1,000 babae, sa lahat ng napangasawa niya, walang matino. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Tanawa. Usa ka libong bay wasita. Ay gana ko kay nakitaan gyud nako sa kuan man sa kadako sa problema nako. Nakita nako ang tarong baye. Po, Brad Eli, doon sa mga napangasawa ni Solomon, na 1,000 babae, wala siyang nasumpuang matuwid kahit isa. Pero sa lalaki... Walang matino Opo, wala. Alam mo kung bakit walang matino? Bakit po? Wala nga nasulat sa Biblia na yung isa sa asawa niya pinaalalahanan siya, Solomon, huwag kang luluhod yan kay Idonyo, sa mga Diyos ng Idonyo, huwag kang luluhod yan sa Diyos ng Moloch, huwag kang luluhod. Wala. Sa mga asawa niya, yun pa mismo nagligaw sa kanya para bandang huli, pag matanda na siya, mailigaw siya at sumamba siya sa ibang mga Diyos. Walang matwid
kahit isa rin sa asawa niya. Siya rin ang nagsabi. Yung mga napangasawa niya, maaaring kaya napangasawa niya, hindi dahil matatakutin sa Diyos, hindi dahil sa may pagmamahal sa Diyos, kundi dahil mayaman siya, matalino siya, magandang lalaki siya, hari siya, nasa kanya lahat. Wala nang hahanapin pa ang babae. Pero sabi niya sa konklusyon niya, wala akong nasumpungan sa isang libong babae. Sa 1,000 lalaki nakasumpong ako, sabi ni Solomon. Kagandang sa kasaysayan, ano, si Luz? Opo, yun po, maganda po pala nga yung Ecclesiastes. Parang ngayon ko po na-appreciate yung Ecclesiastes nung sinasabi po ninyo ito, na parang dati, binabasa natin yung Ecclesiastes, maraming mga nakasulat dyan. Pero ngayon, parang ngayon ko po naintindihan itong sinasabi nga ninyo na ito pala, salaysay ni Solomon, parang sa sarili niyang buhay ang kanyang isinulat dito na lahat ng bagay, hinahanap niya, sinubukan niya, parang ineksperimento niya sa sarili niya. Pero sa huli, nung i-assess niya lahat ng kanyang mga ginawa bilang hari at bilang lahat nasa kanya na, walang kabuluhan lahat. Tapos, sa huli, isa lang ang may kabuluhan. Yung sinabi nga niyang, ito ang wakas ng bagay. Yung wakas ng lahat ng mga pinagagawa niya, na-realize niya na walang kwenta yon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Muni ang tinuod ng purpose sa tao, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin mo ang kanyang mga utos, matakot ka sa Diyos. Muna tinuod nga purpose sa tao. Muna siya. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Parang nagpayo po nga siya, nagpayo siya na, after lahat ng yan, nasubukan na niya, ito lang ang mahalaga, ito lang ang gawin mo, ito lang ang kailangan. Yun po, Brother Eli. Kaya binigyan ng Diyos ng resources si Solomon Binigyan siya lahat ng kayamanan, lahat ng mananasa ng tao na kay Solomon. Meron siya mahahalagang bato, may pilak siya, may ginto, lahat na sa kanya. Tanan na ni Haring Solomon, tanang kondisyon nga mamaye. Nugoy, nagpalong ang time nimo. Ano nagpalong nimo? Beda ba? Wala mo search mo videos. Wala may panood to, goy. Wala pa. Pero kaya pinayagan ng Diyos yun, parang kumbaga, yung mangyayari kay Solomon, magiging halimbawa, magiging leksyon sa darating na mga tao, kagaya sa atin. Na hindi na natin kailangan subukin pa yan, nasubok na yan. Lahat ng yan, papunta sa walang kwenta. Magtayo ka ng maraming bahay, magtanim ka ng maraming puno, magawa ka ng mga liwasan, mga plaza, lagyan mo ng mga punong namumunga, lahat ng yan mauuwi lang sa wala. Pero ang isang bagay na hindi kailanman mauuwi sa wala ay ang matuto kang matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Amen. Kaya sa iglesia ng Diyos, mga kapatid, tayo ay iniingatan ng karunungan ng Diyos. Yung karunungan ng Diyos, yung aral, yun ang nagpe-preserve sa atin para wag tayong maging ikalawang Solomon. Ikapila na Solomon si Juan, abin mo ka nang nay ikapanghambog ni Juan nang may duha nay pulo nga bay wala dili na yung hambog nimo. Yung aral ng Diyos ang nagpe-preserve o nag-iingat sa atin para wag tayong maligaw. Mogi ang word of God mo nay kuan mo nay makapausog sa tawag din na. At matalo ng pagnanasa ng ating katawan o laman, hindi tayo matalo. Ako kay mo ko may bay gyud
kahit tanang pag-ibig na akong gitudo na sa akong asawa. Sure ko ana. Ng ating puso, hindi tayo matalo ng ating kaisipan. Ang kailangan natin, aral o yung karunungan. Nang konjud aral sa Diyos munay sekreto. Ng Diyos, yun ang Kristo. Kasi pag wala yun, makakawala yung laman eh. Ano resulta nun? 5:19, 21 ng Galacia, Sislus. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito, pangangalon niya, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan. Ang makausab sa tawag yun, word of God, word na makausab sa tawag. Tanaw na to diriha napay gi kuan ani napay say nga kuan ay chay chester ba to sa to tong nay mong kuan ba may pong kuan mayo pong laki napay gi save dere dara ang giingon niya. Pag-ibig? Sino nakakahanap ng totoong pag-ibig? Yung totoo. Napakaswerte mo kung pagka nakahanap ka niyan. Bakit? Si Solomon naghanap eh. Katiwa-tiwala, matinong tao. Sa 1,000 babae, wala. Sa 1,000 lalaki, isa. Basahin mo yung buong Ecclesiastes. Maintindihan mo kung gaano katalino si Solomon. Maintindihan mo rin kung gaano siya kayaman. Pero maintindihan mo rin kung gaano po. Uno pa lang eh. 1-2 ng Ecclesiastes. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Ang lahat ng bagay walang kabuluhan. 1-2. Tama? Lahat ng bagay walang kabuluhan. Walang kwenta lahat ng bagay. Alam mo, inaasahan ko na lang doon, yung dulo eh. Yung dulo, 12, 13, 14. Narito, ito ang wakas na lahat ng bagay. Ang lahat rin narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Chay chester. Pag-ibig? Napagay na mga kuan pero mga Bible study ba pero nya na kay busy man ko karon kay upang may paghumanog pa na ito niya nakalugar ko ba